Ayan po, at malambot na itong manok. Ilagay natin yung carrots. Paikot lang. Para magkaroon naman ng ibang kulay yung ating manok. Hello po mga ka-Promdi! Magandang umaga! Yan, naglalakad-lakad tayo at magpapawis muna. Para lumakas yung katawan. Ang ganda ng weather ngayon. Samahan niyo po ako ngayon mga ka-Promdi at magpapawis tayo. Takbo-takbo muna tayo. Sarap paglakad. Lalakad lang ako pero napapawisan na ako. Kaya okay na ito. Kaya hindi na tayo masyadong nag-effort na takbo. Lakad-lakad tayo para papawis. Napakatahimik po. Doon kasi sa dulo, andun yung mga nagbabay. Kaya dito lang ako. Kaka-relax. Ayan, tapos na po tayo magpapawis mga ka-Promdi. At
Inabot din tayo ng ilang oras. Ayan, nagpa-uwi na po tayo. Mag-alas 10 na rin. Meron pala ako dito mga kaprom, biniling bulaklak. Ayan, nilalagay natin mamaya sa altar. Ayan, wala siyang amoy. Para safe po siya sa ilong. Allergy po kasi yung ilong ko mga kaprom, kaya bahing ako ng bahing. Kaya ito na lang. Ilagay natin mamaya sa altar. Yan, ito po yung mga ingredients. Carrots. Meron din tayo dito malaking sibuyas, luya, bawang. Dito natin na-slice yan. Ito slice pa lang po at babalatan. Tapos itong magnolia chicken. At meron din po tayo dito sabaw ng buko. Ayan po. Malalaking slice lang. Kasi igisa natin. Pwede rin naman kung walang carrots na ilalagay mga kapromdi. Yung carrots kasi minsan pang pakulay lang talaga yun. Kaya wala naman siya masyadong lasa. Ilagyan ko lang kasi nga meron namang available dito sa bahay. Ayusin lang po natin itong tanglad. At ipapasok po natin ito sa manok. Basan ko muna. Yan ako po mga kapromdi, itong pinaka-bulb ng tanglad, talagang dinitik-tik ko to para lumabas talaga yung lasa. Lasang-lasa kasi pag dinidikdik yun. At saka natin ito ilalagay sa loob ng manok. Lasang-lasa yung tanglad. Natin yung mantika. Ayan, konti lang. Kasi yung ating chicken ay magmamantika rin yun. Pag medyo brown na yung ating sibuyas saka bawang, lagay na natin yung luya. Yan po, nilagay na natin yung ating luya. Yan na yung amoy niya. Lumalabas na po yung aroma. Ayun po, pwede na natin ilagay yung manok. Medyo brown na yung ating luya at saka pwede na to.
Ang bango. Kasi meron pong tanglad yung loob ng manok. Takpan natin ito at pag nag-brown na po yung manok, saka natin baliktarin ulit. Ang bango po mga ka-promdi. Kasi meron pong tanglad yung loob ng manok. Takpan ko lang. Binaliktad ko na po mga ka-promdi. Mamaya po kasi, kapag naluto na ito, itong manok ay i-air fry po natin para para malutong po siya. Para yung loob niya po ay lutong-luto at crispy. Kaya hindi ko na po siya masyado pina-brown. Ang bango. Ilagay na po natin yung ating pinaka-sabaw. Itong buko juice at may kasama pong laman. Yan po ang magpapalasa sa sabaw natin mga ka-promdi. Bango niya po mga ka-promdi. Takpan po natin at pakuluin lang natin. Within 10 minutes. Ayan po at malambot na itong manok. Ilagay natin yung carrots. Paikot lang. Para magkaroon naman ng ibang kulay yung ating manok na luto sa buko. Ayan. Meron tayong gulay na makain mga ka-promdi. Madali lang naman maluto ang carrots. At luto na po ito mga ka-promdi. Hahanguin natin itong manok at i-air fry. Ang sarap po ng sabaw. Yung lasa po ng buko. Yung sabaw ng buko tsaka yung tanglad. Ang sarap ng combination niya. At meron tayo dito nilagay na carrots. Palamigin ko lang tong manok. Hahanguin ko at salang natin sa air fry. Ayan po, mainit pa, palamigin lang natin at isalang natin sa air fry. Kung malamig na mga ka-promdi, ilagay natin dito sa air fry. Salang natin dito. Kamayin ko na. I-set po natin ng 20 minutes. At yung sabaw po mga ka-promdi, napakasarap, panalo din. Kain po tayo mga ka-promdi. Yung sabaw niya. Carrots. Meron pala ako ditong pork barbecue. Malasang malasa po yung sabaw. Sabaw pa lang ulam na.
papakin yung mga buto-buto ng manok mga kaprom. Di, lalo na yung sa wing part kasi mas malasa po talaga siya.